Yan pong panaginip ay isa sa mga pinakamahihiwagang larangan ng ating buhay na hanggang ngayon ay pinipilit pang maunawa ng mga dalubhasa. Subalit babahagya pa ang naiintindihan nila. Ang mga panaginip maaaring may kahulugan, maaari rin namang walang kahulugan. Maaaring nagkadugtong-dugtong ng mga nonsense. Di po ba kumisan ganon? O kaya naman ay meron talaga siyang isang buong balangkas, merong isang buong kasaysayan na dapat lamang maunawaan. At ang Panginoon, may mga panahon po na gumagamit siya ng panaginip at may mga panahon naman na nagbibigay siya ng babala sa pamamagitan ng mga panaginip. Noon pong 605 BC, si Nebuchadnezzar, king of Babylon, conquered Judah and Jerusalem. At kinuha po niya yung mga young members of the royal families as captives. Dinala niya sa kanyang kabisera, sa kanyang kapitolyo. At doon ay pinaturuan niya ng mga pamamaraan, pag-iisip at pamumuhay ng mga Babylonia. So that later on, when these young men would return to their own countries, they would rule on behalf of King Nebuchadnezzar with unquestioning loyalty to the empire. Pinapalitan niya yung pamamaraan ng pag-iisip ng mga kabataan na ito. At kasama doon si Daniel, isang binatilyo pa lamang nung siya ay nadala sa pagkabihag. At kasama niya ang kanyang mga kaibigan, sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Dahil sa isang pamumuhay na pure, hindi po siya kumain ng mga pagkain ng hari, hindi siya nakisalamuha sa mga hindi dapat pakisalamuhaan, hindi siya gumawa ng mga mali ayon sa utos ng Diyos na kanyang kinikilala. Si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay kinilala. Naging kakaiba, katangi-tangi, at maraming pagpapala silang natanggap sa Diyos. Maging ang paggalang ng kapwa ay kanilang natamasa. At si Daniel, naging kakaiba lalo, he turned out to be a great prophet and a great interpreter of hidden knowledge like dreams. Isa po yan, katulad yan ni Joseph, naging sensitibo ang kanyang espiritu sa pagtuturo ng Diyos at nauunawaan niya maging ang mga panaginip. At sabi nga po ng kasaysayan, King Nebuchadnezzar had a dream that bothered him. At pagkatapos ay ipinatawag po niya ang kanyang mga advisors. Alam niyo po mga hari nung araw, pati mga presidente ngayon, marami sa ganyan, surrounded by mga advisors, mga supernatural advisors. Mga manghuhula, mga manggagaway, mga magikero, mga kung ano-ano, para mabigyan siya ng supernatural guidance. Kasi alam niyo po, ang hari, surrounded din ng mga natural advisors, yung matatalino, mga bihasa, mga nag-aral. At dahil gusto nilang lumampas pa sila sa iba pang mga pinunuri na kanilang mga kalaban sa ibang bayan, nagdadagdag pa sila ng advisors, another dimension. And this time, spiritual advisors. Mapabuti, mapasama, mapasa Diyos, mapasa demonyo, naliligid sila nun, basta't makakapag-advance ng kanilang interest, ay kanilang pinakikinabangan. At yan din po ang case ni King Nebuchadnezzar. At sabi niya, may panaginip ako, i-interpret ninyo sa akin. At nung hinihingi ng mga magikero na at mga marurunong na lalaki ang panaginip, nagkaroon sila ng malaking problema. Sabi ni King Nebuchadnezzar, yaman din lamang at marurunong kayo, at yaman din lamang, at kayo ay mga supernatural persons, ipakibigay niyo na rin sa akin yung panaginip dahil nalimutan ko. Sadistang hari. Di po ba? Sabi, naman wala pang hari na humingi ng ganyang klaseng utos, kahit gaano kadakila. Sabi, kayong lahat ay kakatayin kapag hindi nyo naibigay ang panaginip. At para naman ako maniwala na tama ang interpretation nyo, kailangan ibigay nyo na rin ang panaginip. Dahil ang dali naman nyo akong bula-bulahin, bigyan nyo ng mga kahulugan. Di ba galang po mga manghuhula? Sabi siya, naku, may masamang mangyayari. Pero very general, ikaw naman, lalagyan mo na ng specific inside your mind, maniniwala ka na nga. Naku, may darating sa iyong isang swerte. Siyempre, napaka-broad naman nun. Kahit anong pwede mong ma-interpret. Ito na nga yun. Kaya, bola. Kaya sabi niya, tigilan niyo ako ng kabobola para mataya ko na sigurado nga ang inyong interpretasyon, ibigay niyo din kung ano yung panaginip. At kapag hindi, patay kayong lahat. At ganoon nga pong nangyari. Kaya dumating na kay Daniel ang magbibigay ng sentensya dahil si Daniel ay isa ring sa mga pantas na nakaligid sa hari. At sabi naman ng Daniel, teka, pupunta ako sa hari at sasabihin ko yung magbigay naman ng konting panahon. Palugit. Sabi niya, hari, bigyan niyo naman ng konting palugit. Ibibigay ko po sa inyo ayon sa kalooban ng Diyos kung anong inyong kailangan. At alam niyo si Daniel ay nakatulog.
at ibinigay sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, nag-replay ang panaginip. Sa kanya naman ni-replay. At ang kagandahan nito, kasama ang interpretation. Kaya kinabukasan, punta na ang Daniel sa hari. Sabi niya, hari, hindi naman po dahil ako'y sikat, kaya ako itong magagawa. Hindi namin dahil angat ako sa iba. Subalit ang Diyos po na nasa langit ang nagbigay sa akin. Narito ang panaginip. At sinabi niya yung panaginip. At narito po ang interpretasyon, and the interpretation is sure. Sabi niya. At ano naging resulta? King Nebuchadnezzar prostrated himself. Nagpatira pa siya sa harap ni Daniel. Natiyak niya na genuine nga ang taong ito dahil yun nga ang aking panaginip. At dahil na ibigay niya pati panaginip, paniniwalaan ko pati interpretation. At yan po diyan umikot ang ating kasaysayan. Ama naming Diyos, turuan niyo po kami. Pakilusin niyo po ang inyong Espiritong Banal sa aming puso, tulad ng pagkilos noon sa panahon ni Daniel, tunay sa pagkilos sa kaharian ng Babylonia. Kayo pong Diyos na Diyos ng lahat ay hindi nagbabago, walang nagbabago sa inyong kapangyarihan, sa inyong liwanag, sa inyong kadakilaan. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang liwanag na ibinigay niyo kay Daniel, ibigay niyo rin po sa amin. Maunawaan namin, hindi lang yung panaginip, hindi lang yung interpretasyon, kundi ano ngayon ang kahulugan nito sa aming buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, we rebuke, we reject, and destroy any work of evil, any falsehood, any wrong idea, any wrong interpretation, and any confusion. In the name of Jesus, we reject, and we welcome only the truth that comes from the Holy Spirit. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang kami madagdagan ng kaalaman, kundi magamit namin ang kaalamang ito upang lalo namin kayong mapaglingkuran, upang lalo namin kayong madakila, at upang lalong maging totoo ang paghahari ninyo sa aming buhay. O Lord, sit on your throne of power. Talk with your people, talk with all of us. We recognize no other speaker but you. Speak with power and majesty. Accomplish your purpose. Do your will. Elevate only your name and glorify only yourself, and bless your people. Father, we pray and we're confident that you hear as we ask on behalf of Jesus Christ, our Lord, our Savior, your Son, and our friend. Amen. Nakakabagabag na panaginip. Nakakatakot na panaginip. At ang hari marahil ay napasigaw pa sa kanyang pagkagising sapagkat nakakatakot ang panaginip. Hindi po natin alam kung nakalimutan ng hari ang panaginip o kaya ay kanya lamang na sinubukan ang mga maraming lalaking nagtatangkang papaniwalain siya na ang mga lalaking ang ito ay mga marurunong at may mga kapangyarihan galing sa mga espiritu. But personally, I'm inclined to believe that the king really forgot his dream. At isa po yan sa mga nakakapangpasikip ng dibdib natin na meron tayong hindi maalala. Hindi mo maalala yung pangalan, hindi mo maalala yung telephone number, hindi nyo maalala yung ganito at ganon. Nakakapagpasikip ng dibdib ang meron tayong isang bagay na hindi maalala. And of course, that posed a great challenge to the wise men. And the very troubling dream resulted to a very troubling demand. Interpret the dream, but give the dream as well. That was trouble. Kayo po ba'y nakaranas na merong panganganib ang inyong buhay? Kung minsan, meron tayong mga problema here and there, a little problem here and there, at tayo po ay namang problema, tayo po ay nababother. But, there is nothing like a problem that endangers our life. Yung nakataya ang ating buhay, nakabingit ang ating buhay, at maaari tayong mamatay. At yun po ang problema ni Daniel. Kumatok sa kanya, itong pinuno ng mga napag-atasan, napugutan ng ulo ang mga pantas na lalaki. At yun ang problema. O, ihanda-handa mo na ang iyong leeg at pupugutan ka ng ulo. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa palasyo. It was a troubling demand. How did Daniel respond to the trouble? At dito po natin umpisahan ang pagbibigay ng puwang sa Diyos na turuan tayo sa pamamagitan ng kasaysayang ito. Ang sabi po sa Bible, he reacted with wisdom and with tact. Ginamit po niya ang kanyang isip, ang katalinuhan, at para po siya isang diplomat. Tactful. Sabi sa verse 14, when Arioch, the commander of the king's guard, had gone out to put to death the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and with tact.
Nando na yung sentensya, pupugutan na siya ng ulo. Pero sabi niya, bakit kaya nagbigay ang hari ng ganyang napakabigat na parusa? Hindi niya kinwestiyon ang hari, hindi niya challenge yung decree, nagtatanong lamang siya. At nagkaroon sila ng pagpapalitan ng kuro-kuro, and of course, he was able to buy time. Hindi siya napugutan ng ulo agad. At sabi niya, huwag mo na muna akong pugutan ngayon. Bukas na kong yung ibig. Pupunta muna ako sa hari at gusto kong makipag-usap sa kanya. Biruin niyo, meron ng sentensya, hindi pa na i-carry out yung sentence. That was very tactful. That was a diplomatic coup. He really was able to win the day. And Daniel was able to go to the king to what? To advance his cause. At sabi niya, bigyan niyo po ako ng panahon. Siyempre, yung hari naman, gusto rin naman niya talagang masolve ang problema niya, kaya naman binigyan niya ng panahon itong si Daniel. At marahil napakaganda ng record itong si Daniel, to the point that the king was able to and willing to what? Delay the execution of his order para mapagbigyan ng isang lalaking nun pa man ay marahil siya man ay natutunan na niyang igalang, sapagkat si Daniel kagalang-galang ang pagdadala niya sa kanyang sarili. At pagkatapos ito, ano po ang ginawa nitong si Daniel? Isang tama na pagharap sa isang malaking problema, nagpunta siya sa mga anak ng Diyos. Hindi siya nagpunta kung kani-kanino na maaring lakarin ang kanyang kaso sa hari. Hindi siya nagpunta para tumakas. Hindi siya gumawa ng kung ano-anong mga balak at paraan. Nagpunta siya sa kanyang mga kaibigan na mga mananampalataya din ng Diyos. At sabi nila, ano kaya ang dapat natin gawin? He consulted with other godly men. At sabi sa verse 17, then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah, or Shadrach, Meshach, and Abednego. Napag-aralan na natin na binigyan sila ng Babylon ng panibagong pangalan upang mabago ang pamaraan ng kanilang pag-iisip at makasakop ang kanilang isip. At ano pong ginawa ni Daniel? Sabi niya, manalangin tayo. Humiling tayo ipanalangin at tayo man ay manalangin. And they prayed. And they did not ask God for justice. Hindi nila sabing, Lord, nananindigan kami para sa inyo. Kahit na mahirap, ginawa namin. Kahit hindi nga kumain ng pagkain ng hari, hindi namin kinain. Tapos gaganituhin nyo kami. Hindi ganun ang kanyang approach. And the Bible tells us that they asked for mercy. Tayo mga anak ng Diyos, kahit gaano ka dakila, kung may dakila nga, wala naman. Ang paglilingkod natin, ang pagbibigay natin, ang pagtulong natin, ang pagpapasakop natin, hindi kailanman dahilan yan na lalapit tayo sa Diyos, isusumbat-sumbat natin yon para ibigay ng Diyos ang mga gusto natin at isusumbat-sumbat natin yung nagawa na natin dahil nagtataka tayo kung bakit ang Diyos hindi gumagawa ng bagay ayon sa ating kagustuhan. Wala tayong pautang sa Diyos, wala tayong karapatang manumbat sa Diyos. Kasi sabi mong, Lord, nagpakabanal-banal po ako ng 10 taon. O sino naman ang nakinabang sa iyong kabanalan? Di ba't ikaw din? Hindi naman ang Diyos. Wala tayong sukat kahit katiting na isusumbat sa Diyos. Marami pong mga tao, kapag nagkakaroon sila ng problema, lalong dumadami ang problema dahil ang approach nila sa Diyos, panunumbat. Lord, nagtuturo ako sa Sunday school. Ito ang isang haligi ng church namin. Ako ang may dala, inilagay ko dyan. Ako nga ang kumakanta lagi, ako nga ang ganito, at ako nga ang ganon. Abay, pasalamat tayo, nagkakaroon tayo ng opportunity na maglingkod sa Diyos dahil may reward naman yun. Hindi yun dapat maging dahilan para akalain natin na lahat na ng ating ibigay dapat na ngayon at naging obligasyon na ng Diyos na ibigay. And of course, Daniel, in all his greatness, alam niyo po yung tunay ng mga dakilang tao, alam nila na hindi naman sila dakila talaga. Mga nabubulagan lang ang mga taong naniniwala sa kaibuturan ng kanilang puso na sila nga'y dakila. Dahil ang isang taong mulat ang isip ay alam niyang hindi naman siya dakila. At hindi naman talaga siya busilak. At hindi naman talaga siya malinis. Marami lang magaling maglinis-linisan. But in the front of God, the Lord, and before the Lord, no one is holy. No one is righteous. And no one will ever have the right to make an accounting with God. Na Lord, ito, susumasumahan natin ang Diyos. Hindi maaari. So he sought prayer and they asked for mercy. And God responded to Daniel's response. Para pong tennis The Lord served the ball. Problema. Ibinalik naman itong si Daniel ang bola. Prayer. Di po ba?
Binalik naman ni Lord ang bola. Anong sabi niya? During that night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. The Lord gave him the dream. And the bonus, the interpretation of the dream. So, ibinalik ni Lord nagbigay siya problema, o challenge, nag-pray si Daniel, bumalik ang bola, ibinigay naman ni Lord ang sagot. Pagkatapos, ano naman ang binalik ni Daniel, parang tennis, pagpupuri. Nagpuri siya sa Diyos. Ano pong sabi sa verses 20 to 23? Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. At nakita niyo po dito ang lihim ng pamahalaan at lahat ng gobyerno sa daigdig at lahat ng uri ng gobyerno sa kumpanya, sa church, anywhere. He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Kita niyo po kanino ibinibigay ang wisdom? To the wise. Yung wise na, yun pa ang binibigyan ng wisdom. At ang mga nagiging hangal at nagpapakahangal, lalong nagkakahangal-hangal, dahil hindi sila nare-reward ni Lord. But those that seek knowledge and wisdom, yun pa ang laging binibigyan ni Lord. At yung naglilingkod, yun pa ang laging binibigyan ng dagdag na ministry dahil yan ang naglilingkod. Bakit ibibigay sa mga tamad at sa mga walang ginagawa? Dinadamay din yun at wala rin gagawin. Kaya napapansin ninyo, to whom much is given, much is required. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. We should break out of that cycle. Kung hindi tayo wise, hindi tayo discerning, we should stop that cycle and break into the good cycle of the Lord and be wise and start to make wise decisions. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. I thank and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and power. You have made known to me what was asked of you. You have made known to us the dream of the King. Alam niyo po sa bawat sagot ng Panginoon sa ating mga dalangin, that's the only correct response. Praise. Pagpupuri. At ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang kung ibinigay niya yung panaginip at interpretasyon. Kahit blackout pa rin yan buong gabi, thank you pa rin. Sapagkat sagot pa rin yon ng Diyos. Marami po sa atin, akala natin, ang dapat lang na sagot ng Diyos, yes. Kapag ang sagot na no, ayaw na nating tanggapin. Kapag sagot na wait, ayaw na natin maghintay. Ang gusto natin, yes, and yes right now. Kaya marami mga tao, gustong mag-asawa agad. Lord, give me Miss Right. Give me Mr. Right. At kapag wala si Miss Right o Mr. Right, kahit na Lord yung Mr. Right now, pwede na rin. Please turn to side B. Ayaw maghintay. But the Lord answers with a yes, with a no, and with a wait. And I tell you this, any of those three is the best for you. Hindi lang yung yes. Limitado po ang ating isip. Meron tayong mga ibig na sa karunungan ng Diyos, siya ang nakakaalam na hindi tama para sa atin. Of course, in a very limited way, alam po yan ng mga magulang. May mga hinihingi sa atin ng ating mga anak, akala nila tama sa kanila, pero sa ating karunungan bilang magulang, alam natin hindi tama, kaya hindi natin ibibigay. Kaya patampo-tampo pa yung anak, may mga naglalayas-layas pa. Pag tumanda ngayon, tsaka nila malalamang tama pala si inay, tama pala si itay, yung mga ganyang klase. Ganon din po, in a much bigger way, God knows infinitely more than we know. Kaya mga ibig natin, kahit pa tayo convinced in our intellect that it is what is good for us, God knows what's best. And if the Lord grants you a no answer, you say, thank you, Lord. Dahil alam niyo ang tama. Sigurado kung nakuha ko ang aking ibig, baka nasira lang ako, o baka napahamak lang ako. You know what's best? Thank you, Lord. That's the only way, people of God, to respond to God's answer. Praise you, Lord. Sapagkat dapat po nating tandaan, walang mabuting bagay sa atin na ipagkakait ang Diyos. So itong si Daniel, imbes na magmadali pumunta sa hari, ipagmalaki na nalaman na niya ang panaginip at ang interpretasyon, nagpuri muna siya. Nakita niyo po yung mga 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon. Nagtakbuhan ng lahat. Isa na lang ang bumalik kay Lord para magsabing salamat po. Sabi ni Lord, teka, hindi ba 10 yata yung pinagaling ko? Ba't iisa itong bumabalik? Nagtakbuhan na ho sila.
O ganun din yun, yung iba makakatanggap ng blessing. Kung si Daniel, pwedeng tumakbo na agad. A lot of us, when we receive blessings, sige na agad, andarang buhay, blow out agad. Nalilimutan natin na ang unang-unang sagot doon sa blessing na bigay ni Lord, papuri. Kaya naman kung minsan, yung susunod na blessing, ang tagal bago dumating. Nakakadalaan din tayo tuloy. Kaya tayo nga ay nadadala. We should learn how to praise God. At ano po ang interpretasyon ng panaginip? Sabi sa verses 26 up to 28, the king asked Daniel, "Are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it?" And Daniel replied, "No wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery that he asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries." Nakita niyo, hindi siya nagpasikat. Walang nakakakaya niyan, pero may Diyos po na kaya yan. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the days to come. Your dream and the vision that passed through your mind as you lay on your bed are this. Nakita niyo, kinikilabutan ako isipin ang pagiging tiyak ni Daniel. Kayo, kung nagkaroon kayong vision, lalapit kasi niyo. Ito po ang panaginip ninyo. Tiyak na tiyak. At ano po ang napanaginipan? Napakahiwaga. The greatest prophecy covering almost 2,600 years. Nakikita niyo po ba? This is an artist's interpretation of the dream. Sabi ni Daniel, eto po ang napanaginipan ninyo. Isang nakatatakot na rebulto ang nakatayo sa inyong harapan. At ang ulo po niya ay ginto. Ang kanya pong dibdib at dalawang kamay ay silver. At ano nga sinabi? At ang kanya pong tiyan at ang kanyang hita ay bronze. Ang kanyang binti naman ay bakal. At ang kanyang paa ay pinaghalong bakal at putik. Ito po ang inyong napanaginipan. Ibibigay ko naman po sa inyo kung ano ang kahulugan. Dalawa pong bagay ngayon ang ating pag-uusapan. Yung sinabi ni Daniel na kahulugan, at pagkatapos, yung nangyari sa kasaysayan ng daigdig. The greatest prophecy in the Bible covers a period of 2,600 years bago naganap ang lahat. Ito po ang nasa Daniel 2:31 to 35. Ang ulo pong ginto, hakaring Nebuchadnezzar, ay kayo, ang kaharian ng Babylonia. Kayo ang pinakadakila na namuno at namahala sa daigdig. Subalit, like nothing is forever, may kasunod po kayo. At pagbaba ng inyong kaharian, ito naman pong dibdib na gawa sa silver at itong dalawang braso will be another kingdom. Alam niyo po ba kung sino ang sumakop naman sa Babylonia? Medes and Persia. Combined forces of two great upcoming kingdoms. Kaya naman may dalawang kamay na pinagsama yan. Medes and Persia. At ito po hindi alam ni Daniel noong panahon niya sapagkat mangyayari pa lamang. At pinatunayan ng kasaysayan na ganun nga. At ang sabi po niya, ito namang tiyan at ang taas ng hita will be another kingdom that will swallow up that second kingdom. At nakita po natin sa kasaysayan, ito po'y Greece. Greece became the ruler of the world with the leadership of Alexander the Great. At pagkatapos po niyan, sabi niya, ito pong mga binti na gawa sa bakal will be another kingdom na lahat ay wawasakin niya at lahat ay dudurugin niya sapagkat siya ay bakal. At ganyan po ang sumunod, the Empire of Rome. The most martial of all empires. Grabe ang kanyang mga sundalo, talaga ang marchahan nila ay giba at napakarami nilang winasak din ang mga kultura sapagkat ang lahat ng daanan nila ay kanilang nasasakop. Rome, the longest empire. Rome, symbolized by the legs. Of course, nung nag-rule po ang Rome, ay napakatagal ng sumakabilang buhay ni Daniel at ni King Nebuchadnezzar. Ito po'y ibinigay panahon pa lang ng Babylonia. At ang buong kasaysayan ng daigdig ay tumalima at sumunod dito sa prophecy. At ang kasunod daw po ng iron and clay, ng legs of iron, ay pinaghalong bakal at putik.
Magkakahati-hati daw ang daigdig sa maraming mga maliliit na mga bansa na hindi magkasundo-sundo at talagang hindi pwedeng magkasama-sama. At nangyari po yun. Nakita po ninyo, unang-una, bakit dalawang paa ang naging simbolo ng bakal? Because the Roman Empire was divided into two. It was divided between the East Orthodox and the Western Church as well. So that even the church was divided into the Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church. The Roman Catholic Church went under the protection of the Roman emperors or the emperors of the Holy Roman Empire, which was never holy nor Roman. Okay? Ang nauna nun na Holy Roman Emperor was Charlemagne. At pagkatapos, nahati ang empire because the northern tribes conquered Western Europe, the Huns, Attila, etc., conquered the West. And what happened? The bishop in Rome and the church in Rome fell under the protection of the Holy Roman Emperors, and the church in the East fell under the influence and protection of the emperor in Constantinople. And when the Roman Empire died, it fell under the protection of the Tsars of Russia. Kaya nga ngayon, yung tinatawag nating Christian world, yung non-Protestant evangelical Christian world, kung Christian yun, ang pinag-uusapan, dalawa yon, Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church. And even the Pope in Rome that claims universal power over the church does not actually rule the other half of it, which has become the Greek Orthodox Church or the Eastern Church, which is now under the bishop of Constantinople, which is now called Istanbul, and that is in Turkey. Naging dalawa yung legs. At pagkatapos daw po ng rule ng Roma, magkakahati-hati ang daigdig into smaller kingdoms. Mga kapatid, alam nyo ba kung kailan natapos ang Holy Roman Empire? Alam nyo ba kung kailan nagwakas ang Byzantine period? Mga 600, 700 AD. And after that, the Middle Ages started. With various kingdoms, may hari ang Portugal, ang Italy, ang Spain, di ba? Ang Germany. At pagkatapos noon, nagkaroon ng empire ang Portugal, nagkaroon ng empire ang Espanya, napasama tayo. Nagkahati-hati na yun, humiwalay na tayo sa Espanya, napakabit tayo sa Amerika, humiwalay na tayo sa Amerika, nagkabiyak-biyak-biyak na ang mundo. Alam nyo ba? Tingnan nyo ang rebulto. At pakaisip-isipin ninyo mga kapatid, kung nasaan na tayo ngayon. Ang tagal-tagal nang lumampas yung binti. Ang tagal-tagal nang nagkahati-hati ang mundo into smaller kingdoms. Kaya hati pa rin ang hati ng hati. Di po ba? O Negros, maghihiwalay pa. Occidental, Oriental. Yung Quezon, naghiwalay pa. Nagkaroon pa ng Aurora. Yung hiwalay ng hiwalay ng hiwalay. Alam niyo po ba na nandun na tayo sa ingrown ng rebultong ito? Kung kayo'y nagdududa na malapit nang matapos ang daigdig na ito, go back to the dream of King Nebuchadnezzar. 2,600 years ago, it was proclaimed, and every step of human history followed the plan. Yan ang isa sa mga malaking pagpapatunay ng kadakilaan ng Biblia na ating paniniwalaan. 2,000 taon at 600 taon na ang lumipas nang ibinigay ang hula. Ng hula, I mean, hindi guess. The prophecy. And everything fell into place. By the way, ito po yung mga kingdoms that had direct dealings with the nation of Israel. Kasi baka naman hanapin nyo yung India, yung China, hindi kasama. Yung merong direct dealings, lalong-lalo yung sumakop at nagpahirap sa bayang Israel, sa bayan ng Diyos. Ang panaginip ni King Nebuchadnezzar at ang kahulugan. At sabi ng dakilang lalaking si Daniel, yan po ang panaginip at ang interpretasyon ay maaasahan. Grabing salita. Sabi ni Daniel, that's the dream and the interpretation is sure. And it happened. It happened. At ano po ang katulugtong ng panaginip? Mayroong isang batong natibag mula sa kung saang bundok. At ito po ay tumama sa paanan ng rebulto. At ang paanan ng rebulto dahil gawa sa pinaghalong putik at bakal ay nabasag. At pagkatapos ay bumagsak ang lahat. At pagkatapos
tinangay ng hangin ang mga pira-pirasong naging bahagi nito, at yung bato na yun na tumama ay lumaki ng lumaki at napuno ang daigdig. Ano po yun? That is the church of the Lord. The kingdom that will never die. The kingdom that will replace all kingdoms. The kingdom that will be forever and ever. And it started at the day of Pentecost, when the Holy Spirit was given to the apostles and the church of the Lord was born. Since then, up to now, the church continues to grow. And the complete and perfect growth of the church will happen when the Lord Jesus Christ returns. That is the dream. The interpretation is sure. Nasaan po tayo? Anong kahulugan niyan sa atin? Tingnan muna natin ang naging kahulugan niyan sa hari. The king's response to the interpretation and to the interpreter and to God who gave the interpreter the interpretation. Ano po ang naging sagot? Sagutan ito eh. Nagbigay ang hari ng malaking problema, sinagot ni Daniel ng kahulugan, sumagot din ng hari. Anong sagot niya? Verse 46, King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. The only way to react to God's anointed servant is to respect that man. King Nebuchadnezzar, being a great man and an intelligent ruler, knew what to do. At alam niya na maski siya ay dapat na magbigay ng galang sa lalaking ito na ginagamit ng Diyos. Sa lalaking ito na sa pamamagitan ng kanyang bibig ay naririnig ng hari ang katotohanan na nagmumula sa salita at sa isip at sa puso ng Diyos. And never mind, if I were king, I would lay prostrate before him. Sabi niya, magsiga ng mga insenso, pausukan si Daniel like he would treat God. You know, alam niyo po ang mga pamamaraan ng araw, kapag kayo'y ambassador, gusto kong galitin ang inyong hari, papatayin ko kayo, parang siya rin yung pinatay ko. And the reaction of King Nebuchadnezzar to Daniel was not idolatry, because he could not see God whom he wanted to honor, so he wanted God's messenger to be honored. And he honored him. Sabi niya, burn incense and bring lots of gifts of this man. And he paid him honor. And he ordered an offering and incense to be presented to him. At sabi niya sa verse 47, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries, for you are able to reveal this mystery. Paano po kayo nga magre-react sa isang tao na yung panaginip ninyong nalimutan dumating siya sa sabihin, eto yung panaginip mo. At heto ang kahulugan. At ang kahulugan ay tiyak. As sure as I'm standing here, what I tell you, the interpretation will happen. And so, King Nebuchadnezzar said, surely your God is the God of gods. And Daniel was placed into a very high position. Not because of who he was, but because God used him. Because if we like to honor God, we have to honor people whom God honors by using them. And he lavished Daniel with many gifts. And he made Daniel ruler over Babylon. Yung pinaka-main capital, kumbaga sa atin, Metro Manila, siya ang ginawang gobernador. And he was in charge over all the wise men. Na-demote lahat ang mga madadaldal na mga manghuhula, mga magician, mga manggagaway, and he became the dean. Ito ang dean of the wise man. And Daniel, being really wise, you know what he did? He requested that Shadrach, Meshach, and Abednego be made administrators of the province. Why? First of all, he wanted to share the honor and the reward to these three men who were with him in prayer. Siyempre, meron naman tayo, kasama natin sa prayer, kasama natin sa hirap. Pag ito na yung ginhawa, ito na yung sagot, nakalimutan na lahat. Maaalala ka na lang uli pag may problema na naman. Heto na naman sa'yo, tigmak ng luha at mumugto ang mata dahil may problema. In happy days, nakakalimutan ka na naman. And in lonely days, maaalala ka na naman, pray with me, pray for me. Daniel was really wise. He shared with the men the nice things because these men shared with him the difficult days. Marunong siyang tumanaw at marunong siyang kumilala. At isa pang reason kung ba siya wise,
He wanted to continue his ministrations to the king by God through him, kaya kailangan niya ng mga administradores. Hindi niya lilituhin ang kanyang sarili sa dami ng day-to-day administrative work. I-delegate niya. So niya, gawin nating mga administrador ng probinsya ang tatlong lalaking ito. And so, of course, Daniel was kept free to give priority to his prophetic office and ministry, imbes he would become an administrator. The Lord is sovereign over human kings, over rulers, over kingdoms. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid, sabi sa Bible, He sets up kings and He deposes them. Ang Panginoon natin ang naglalagay ng mga namumuno at nakatataas. Kaya tayo naman ay dapat lamang sumunod. Sapagkat kung ayaw na ng Diyos sa mga namumuno at nakakataas, kaya niyang palitan ang mga yun. The king is the one who places people in authority. The king of kings rather, the Lord. And the Lord is the one who takes people out of positions of authority. It's not for us. We are to obey. And the Lord can depose rulers. He can place them there, and He can replace them with people of His choice. God is king over all humans, over all rulers, and over all kingdoms. And the Lord is a definite plan for humanity. Hindi po tayo tsamba-tsamba. Ang nangyayari sa ating buhay, hindi baha-bahala. Nakita ninyo ang prophecy. May lugar ang bawat bagay, may panahon ang bawat bagay. At tunay nga tayo, nandun sa mga dulong panahon na. Marami pong mga generations of Christians, and every generation thought that the Lord would come in their time. But they forgot the prophecy. Even during the Roman times, akala nila darating na si Lord. Hindi nandun pa sa binti eh. Hindi pa pwede. Hindi pa nagkakahati-hati ang world system into nations and little things. But it has happened. Mga 2,000 years nang nangyayari yan eh. Yung hati-hatian na yan. Kaya, nasa na po kaya talaga tayo? Bago natin isipin yung eternity and the end of the system, let's think about our life today. Do you face impossible situations? Tulad ni Daniel, imposible naman yung sitwasyon niya. Pinag-i-interpret, wala namang i-interpret. Meron pa po bang mas imposible doon? But with God, nothing is impossible. When we pray to the Lord, when we open our hearts to the Lord, and when we allow the Lord to work, nothing is impossible. Kung ano man po ang sitwasyon nyo ngayon, kung ano man yan, kaya yan ng Diyos. Kaya niya. But only godly solutions will work. Be godly all the time to face up to difficult times. Hindi pwedeng nandito na yung difficulty, ngayon pa lang ako magpapaka-godly. Walang enough strength. Kailangan ko araw-araw, we strive to be godly, to be close to the Lord. Pag dumating ang mga matinding pagsubok, matibay na tayo. Katulad ng mga lumalaban po sa mga Olympics, hindi naman pwedeng bukas ang laban, ngayon na lang mag-e-exercise. Yan ay halos buong buhay, practice ng practice para sa isang event. We have to continue. Kaya sabi nga sa Bible work out your salvation. Hindi naman sinabing work for your salvation. Akala nila kinikita ang salvation. Work out. I-practice mo yan. Put it to work. Palakasin ang konsepto at ang kahulugan niyan sa iyong buhay at nang magkaroon ng katuturan. And we always praise and honor God for His answers. Whether the answers are yes, no, or wait. And never, ever appropriate honor for yourself. Walang tunay na dakila at walang tunay na dapat na purihin kundi Diyos. Kung minsan ang mga taong ginagamit ng Diyos nalilibang, akala nga nila, sila na yun. And the moment you begin to believe that you are great, your fall is not far behind. Remember that even the anointing of the Lord is never permanent. It moves from man to man, or woman to woman, if you like to say it that way. Hindi yan permanente. Even though you are a Nebuchadnezzar, somebody powerful or great, you should know how to bow and when to bow, especially to people that God uses. Marunong tayo dapat lumugar sa ating kalagayan. In the economy of God, we should know where we stand. In the organizational setup of the Lord, we should know where we are and we should behave accordingly. Never mind if you were somebody like Nebuchadnezzar. But who in our times can be like Nebuchadnezzar anyway? Even the President of the United States cannot send mga manghuhula to death.
Ihahabla muna niya at kung manalo yung kaso, tsaka pa lang pwede. At tsaka hindi naman siguro death sentence. Nebuchadnezzar had absolute power. None of us can have that now. But he knew when to bow. To whom to bow. So brothers and sisters, do not waste time and do not waste precious life aiming to nothing and aiming at nothing, wandering aimlessly in life. May timetable ang Diyos, may panahon sa bawat bagay, at may dahilan kung ba't tayo nabubuhay. Ang lahat ay may wakas. Hindi man tayo abutan ng wakas ng sistema, mamamatay naman tayo, may wakas din. So it's only a matter of when the world will end or when our worldly life will end, whichever happens first will bring us to an end of a chapter in our lives. Kaya sabi sa Bible, teach us to number our days. Hindi dapat magsayang ng panahon. Gawin ang mga dapat gawin sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang speed. Marami po tayong dapat nadalhin sa Panginoon. Napakarami pa. Gano'ng karami pa po mga kamag-anak ninyo, kaibigan ang dapat dalhin sa Panginoon. Hindi man magwakas ang daigdig, pwede kayong magwakas bukas. Paano yun? O kaya sila yung nagwakas. Paano sila? Napakadali pong malibang, napakadaling pumunta sa church every Sunday and think that it is, some kind of a routine. But there are people that need to be brought to the church. And time is running out. There are people who have been in the church na nawawala, dapat balikan, dalawin, pasyalan. Huwag na po tayo naman maghintay na meron na naman tayong visitation schedule, na ang lahat ay may schedule, merong regulasyon. Mag-visitation na po tayo ng kusa. Alam niyo naman yung mga kapatid natin na wala o nawawala. Dalawin na natin. Pasyalan. Sa dami po ng mga tao sa church, kapag inasahan nyo ang pastor mag-visitation sa linggo, don't expect a message. Dahil wala naman siyang panahon mag-aaral. Pagka ibinigay niyo sa kanya lahat yan. Kailangan nagtutulong-tulungan po tayo sa pag-aalaga ng ating mga kapatiran. We are all, what? Keepers of one another. Sabi ni Cain, am I my brother's keeper? You know the answer. The answer is obvious. Yes. We are our brother's keepers. Do not be drowned with great work. Whatever great work it is, if it has nothing to do with the kingdom of God, it's not great. So marami po tayong mga ginagawa. Ginagawa lang natin dahil hanap buhay, pero hindi tayo nabubuhay para doon. Ginagawa lang natin para wag tayong mamatay, para magkaroon tayong income, para tayong mabuhay, hanap buhay, pero hindi tayo nabubuhay para doon. Kung ang ginagawa po natin has no direct relation to the furtherance of God's kingdom, bringing people to the Lord, or bringing the Lord to the people, or edifying God's people who are already in the Lord, di wala naman pong katuturan. It is only an incidental activity that we have to engage in because we have to survive. Pero hindi yan ang tunay na focus ng ating buhay. Ang ating focus is to make our life matter. To make a difference. To bring people to the Lord and to bring the Lord to the people. And remember, though you are a Nebuchadnezzar, we should know how to be humble. God's great men and women will and can shine anywhere, anytime. Kung tunay po tayong nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, hindi natin kailangan mag-worry kung tayo magiging star, makikilala, mapapansin. It is the Lord and the Lord's will and the Lord's work through us that will make us shine. And even the luster is His, not ours. Mga iba kasi iniisip, God, how to shine? Paano aangat? Paano makikilala? It is the Lord who will decide along that line. God who knows and who orders the future can be trusted. Sa mga gagawin po natin mga kapatid, sa mga darating pang araw, buwan, kung meron pa tayong araw at buwan sa ating buhay, isipin ninyo ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Isipin po ninyo ang panahon, maiksi na. Bigyan po natin ng kahulugan ang ating buhay. Heavenly Father, sa amin pong pag-aaral, patuloy po kayong madakila sa aming buhay. Nawa, Panginoon, tumimo sa aming isip kung ano po ang mensahe na gusto ninyong maalala, maisip at maipamuhay namin. Sa maraming mga aral na maaari naming pulutin, ang karunungan niyo po ang magbigay sa amin ng focus. Which one is so immediate? Which one should be given very immediate attention and energy
Turuan niyo po kami, Panginoon, na makilala na ang panahon ay maiksi. Dapat po kaming kumilos at huwag kaming malinlang ng kaaway na malibang sa paghahabol ng mga bagay na walang kinalaman dun sa buhay na walang hanggan na inihanda mo para sa amin. Turuan mo pa kami, Panginoon, na bagamat kami nalilibot ng maraming mga iba't ibang uri ng manghuhula, mga iba't ibang turo na nakakalito, madinig namin ang iyong tinig, makilala namin ang katotohanan, maging napakaraming mga kaguluhan na pumipilit umagaw ng aming atensyon. Give us eyes that will see the truth. Give us ears that will hear the truth amid all the noise that confuses many people. At turuan mo kami, Panginoon, na bagamat kami ay para rin sila Daniel, nakatapon sa isang bayan ng Babylonia, naliligid ng mga tao who are hostile to our faith, who are unkind to us. Teach us to make a firm stand. And teach us, Lord, to speak on your behalf so that when we open our lips, people will hear your truth. Turuan niyo po kami patuloy sa pangalan ng Panginoong Yesus.